Hello, magandang gabi po sa ating lahat at narito na naman tayo para sa ating daily sharing ng ating devotion video at ngayon nasa 16th day na po tayo ng ating pag-sharing ng ating devotion video. And bago tayo magsimula, huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon upang gabayan tayo sa ating magiging pag-aaral. So tayo na pong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ito po kami muli, Panginoon, at nagpapasalamat para sa buong araw na ito na sinamahan niyo kami, Panginoon, upang matapos ang aming mga trabaho o gawain sa buong araw. At ngayon po, sa aming magiging pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, dalangin po namin ang inyong laging pagbibigay ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo at nawa ay maipahayag ito at maintindihan ng mga makakapakinig, Panginoon, upang magdulot sa kanila upang manalig, sumampalataya at tanggapin ang iyong anak na si Jesus sa kanilang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. At lagi po ninyong gabayan ang aking mga sasabihin, Panginoon, upang tanging ang kapurihan lamang ninyo, Panginoon, at ng inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon, ang maitaas sa aming magiging pag-aaral. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko muna yung Lucas 17:16. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Message, at ang ginawa daw ng isang bumalik na gumaling ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat, at ito daw ay isang dayuhan o Samaritano. Application, noong panahon na iyon, ang Samaritano ay itinataboy ng mga Hudyo dahil ito hindi tulad nilang purong Hudyo. Kumbaga, isa sa nanay o tatay nito ay mula sa ibang lahi, kaya nahaluan na sila. Hindi na nalaman kung mga taga saan o anong lahi ang siyampa na gumaling, pero ang isang bumalik na ito para magpasalamat ang nakilala. Pinapakita dito na marami ang naghahangad na gumaling o pagpalain ng Diyos. Pero pag gumaling na at nakuha na nila ang katuparan ng hiniling o pinagdasal nila, ay nakakalimutan ng magpasalamat sa Diyos na nagbigay. Nawa ay hindi natin gayahin ang siyam na pinagaling na nakalimutan na ang Diyos. Maging gaya nawa tayo ng Samaritano na ito na nagpapasalamat at binabalikan ang nagbigay sa Kanya. Nagpapakumbaba na kahit hindi siya karapat-dapat, pero dahil naniwala at nanalig kay Jesus, ay natupad ang pagkaling niya. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun nga, gaya ng sinasabi ko, kung alam niyo yung tungkol sa sa kwento ng isang mabuting Samaritano, kaya nga nakaka-good din, no? Good connection, kasi yung aking naging Facebook ngayon ay may Good Samaritan na nakalagay. Kasi yun nga, na-inspired tayo dun sa story na yun ng Good Samaritan, na kung saan ay nung may nakita siya sa daan na sugatan na I think Hudyo yun, isang Jew or Hudyo, na sugatan dahil nga ninakawan ng tawag dito ng mga kawatan or mga magnanakaw. Kinuha lahat, damit, tas pinagbubugbog at sinugatan. May dalawang dumaan, siguro yung isa ay isang pari at isa ay isang kauri din nito, pero mga iniwasan nila or hindi nila tinulungan yung sugatan na taong yun. Pero yung isang Samaritano na kumbaga ay dayuhan nga, dahil kumbaga sa mga Hudyo, ang paniniwala nila, kapag hindi ka purong Hudyo ay ibig sabihin hindi ka nila kaanib. So, hindi ka nila pwedeng pansinin, hindi ka nila pwedeng pakisamahan or pakitunguhan, dahil kumbaga dayuhan ka or parang hindi ka sumunod sa batas nila na wag kang makikipag-asawa or wag kang mahaluan ng ibang lahi. Pero ayun, kung sino pa yung dayuhan, yun pa yung tumulong dun sa sugatan, di ba? Tas talagang sobrang inasikaso niya kung ano yung story ng The Good Samaritan. But anyway, narito tayo sa kwentong ito na kung saan yun nga, kahit siya ay dayuhan or siya ay iba, ibig sabihin hindi pinipili ng Diyos at ng Panginoong Yesus kung sino ang papagalingin. Basta once na tinawag ninyo at dineclare ng inyong mga labi
ang pangalan ng ating Panginoong Yesus, naunawaan ninyo ang kanyang ginawang pagliligtas sa atin, at syempre, nais ninyo na papasukin siya sa inyong puso at maghari siya sa inyong puso, maaari nyo siyang tawagin. Ayan, and syempre, kailangan ipagdasal nyo rin na talagang totoo sa inyong puso at sa inyong sarili na pinapapasok nyo siya at hinayaan nyo na siya ang magari. Dahil kapag ang Panginoong Yesus ang nagari sa ating puso at sa ating buhay, lahat ng mga hindi natin magagandang pag-uugali ay unti-unting magbabago at magiging mabuti. Kumbaga, from yun nga, explanation from may sakit tayo is tayo ay gagaling, 'di ba? Sa ating sakit na yun, which is yung kasalanan nga or hindi magandang pag-uugali. So, tsaka isa ring explanation ko na yun nga, pagka halimbawa may pinag-pray tayo kay Lord na gumaling, or halimbawa magkaroon tayo ng maraming blessings o mga pagpapala, 'di ba? Kumbaga, dapat ipinagpapasalamat natin yun sa Diyos. Kumbaga, bumabalik tayo sa Diyos kasi sabi nga, kapag ka ang tao may problema, halimbawa problema sa pera, may sakit na maluba, or basta yung, kumbaga hindi na niya alam kung saan siya pupunta or hihingi ng tulong, tsaka pa lang siya lalapit sa Diyos, 'di ba? Sabi nga nila, kapag ka wala kang kailangan sa Diyos, ang gagawin mo, yung pananalangin mo, mabilis, ganyan. Tapos yung parang no emotions at all, pero pag sobrang yung walang-wala ka ng pag-asa at sa Diyos ka na lang lalapit, mahaba yung panalangin mo. Tapos feel na feel pa with matching iyak-iyak at tulo sipon pa. Kasi nga, syempre, kumbaga, walang-wala ka ng pag-asa. Wala ka ng ibang matatakbuhan kundi ang Diyos lamang. Kasi halimbawa, lahat ng mga kapamilya mo, kaibigan mo, kakilala mo, ayaw ka ng tulungan. Kaya kumbaga, yung last chance mo na is humingi ng tulong sa Diyos. Pero ang Diyos naman nakikita ang intention natin or yung nais natin. Sabi nga, sa sobrang ang katalinuhan ng Diyos hindi natin kayang matarok. Kumbaga, ito mga hibla ng bukot natin, kabisado niya kung ilan ang bilang niyan. Yung mga buhangin sa dagat, alam din niya kung ilan ang bilang niyan. Yung mga bituin sa kalangitan, alam din niya lahat ng bilang niyan. So, wala tayong maitatago sa Diyos. Kumbaga, yun nga, ang lagi kong sinasabi, nakikita ng Diyos ang ating intensyon, na ating puso at isip, kahit hindi man yan sinasabi na ating bibig, alam na alam niya yan kahit bago pa man natin isipin. Kumbaga, alam din ng Diyos kung sino ang tatanggap sa kanyang anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, at alam niya mula nang mabuo tayo sa sinapupunan ng ating ina kung ano ang makahihinatnan ng ating buhay. So, hanggat maaari, ayan, habang may chance pa tayo, yun nga lagi kong sinasabi na habang nagigising pa tayo sa bawat araw at hindi pa natin kilala ang ating Panginoong Yesus at di pa tinatanggap sa ating puso at buhay, ay hindi pa huli ang lahat. Huwag na nating intayin na naghihingalo na tayo or sobrang hirap na tayo sa sakit at karamdaman natin, or talagang yung kumbaga any moment kukunin ka na ng Diyos, tsaka ka palang magsisisi. Parang masasabi mo sa sarili mo nun na nasayang ang daming oras at panahon na sinayang mo, na sana nung mas malakas ka pa, nung mas may oras ka pa para magsilbi at papasukin ng Diyos sa puso mo, that ginawa mo na, diba? Kaso pag medyo nagingalo ka na, tapos mamamatay ka na, kumbaga hindi mo na na-enjoy yung moment or yung fellowship mo with God. Yung kumbaga hindi mo na-enjoy na paano ba manalangin sa Diyos, na yung alam mong malapit na malapit ka sa Diyos. Yung kumbaga parang pwede siyang sumandal sa yung dibdib at iparinig sa iyo ang tibok ng puso niya, at walang ibang sinasabi kundi mahal ka niya bilang kanyang anak. And syempre, bilang ating ama, ayan, nais niya na ibigay sa atin ang masayang buhay at masaganang buhay. Pero minsan may mga iba sa atin na tumatanggi, kumbaga ayaw nila na pakialaman ng buhay nila kasi akala nila kaya nila, pero hindi nila alam kapag sa moment na nawala na yung lahat na inaasahan nila, or yung
pinagpupukusan nila ng atensyon, pagmamahal, pera, at oras. Doon ba lang nila malalaman na, ay, baliwala pala ang lahat, wala palang kwenta ang lahat kung wala akong relasyon or ugnayan sa Diyos. So, sana hindi maging huli ang lahat sa atin na kapag yun, nahihirapan na tayo, tsaka lang tayo lalapit sa Diyos, di ba? Pero sabi nga, sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay, masaya man o hindi, may problema man o wala, much better na lumapit pa rin tayo at laging usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. And andyan naman ang Diyos, laging nakikinig sa ating mga panalangin. Ngunit, syempre, tinitimbang niya, tinitingnan ko ano yung makakabuti sa atin or makakasama dahil siya ang mas nakakaalam ng lahat ng mga yun. So, ayan, hanggang dito na lamang po. Tayo po ay mag-closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin kahit hindi po kami karapat dapat, Panginoon, dahil alam niyo kami makasalanan at nakakagawa pa rin, Panginoon, minsan na mga kasalanan na sadyaman or hindi sinasadya, Panginoon. Pero sabi nga, ang pagbabago namin, Panginoon, bilang mga tumanggap sa inyo, Panginoon, at nananalig sa inyo, ay laging panibago ang inyong pagmamahal sa amin sa bawat araw, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, para sa mga kapatid, kakilala, kaibigan, Panginoon, kaklase, at mga makikilala pa namin, Panginoon, na wala pang pagtanggap at relasyon sa inyo, Panginoon, at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Naway po inyo po ang kanilang puso, Panginoon, at kung kinakailangan, Panginoon, na kami ay maging instrumento, Panginoon, para sila ay makakilala, Panginoon, ay gamitin niyo po kami bilang inyong lingkod, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga panalangin ng bawat isa, Panginoon, kagalingan sa anumang karamdaman, tulong pinansyal, Panginoon, tulong sa pag-aayos ng pamilya, pagpapatawaran, Panginoon, kapayapaan, Panginoon, kung ang karamihan ay dumadanas ng mga stress, Panginoon, depression, anxiety, Panginoon, ay pagalingin niyo po sila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ng mga estudyante, Panginoon, nag-aaral, Panginoon, ibigay niyo po sa kanilang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang sila ay makapagtapos ng pag-aaral, Panginoon. At sino man, Panginoon, ang gustong magkaroon ng trabaho, Panginoon, at matupad, Panginoon, ang kanilang mga panalangin, Panginoon, at mga goals sa buhay, Panginoon. Alam po namin na kayo ang mas nakakaalam kung ano mas makakabuti para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyo. Muli, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, good night po sa ating lahat. God bless. Bye.